Juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan na hindi uso sa bayan ko. Papaano mo tutuldukan ang korupsyon? Ito po ang kahindik-hindik na tanong, ngunit nagmamakaawa para ating maitanong sa mga pumupormang tatakbong senador at kinatawan sa mababang kapulungan. Hey! Good morning po mga kapwa ko soberanong mga mamamayang Pilipino. Lalo't higit sa aking mga kahanay sa 99.9% masang Itza Puera. Mr. Juror Kitkilatis Lagari po ang inyong laging nakahandang maglingkod. At napakahalaga po ng ating paksa ngayon sapagkat ito yung punot dulo ng katuparan ng atin pong inukit sa preamble. In Tagalog, kami ang makapangyarihang mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Makapangyarihan na, soberano pa. Well, ang soberano po kasi ibig sabihin, sovereign, nasa kanya ang kataas-taasang kapangyarihan. Anyway, to continue, ulitin lang natin from the top. Kami ang soberanong o mga soberanong mamamayang Pilipino ay humihirit ng gabay at patnubay mula sa Panginoong Diyos upang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. Yan po yung pinakabuod ng ating pong preamble. So, ibig po sabihin, dapat ang ating mga kandidato, ang mga kakandidato sa anumang halal na pwesto sa buong gobyerno, yun ang, di ba? Yun ang tinutumbok. Kaya kung yun ang dapat lang naman na kanilang tinutumbok, abay, plata-plataforma ang labanan. Ganun naman talaga ang halalan Di ba? Plata-plataforma, hindi puro forma, pera-pera, pangguguyo, pang-uuto sa mga botante. Pagkatapos tayo pang sisisihin, mga bobotante kayo Deserve nyo ang inihalal nyong ungas. Dali muna. Tayo bang mga botante ang naghahalal ng mga ungas, ng mga kawatan? O mga kumulikotong ang nagluluklok sa kanila sa pwesto? Ano ba yung aking... Wala. Ito pala. Cheers. Kumulikotong. Mga ungas. Well, anyway, sa ating pong papapatuloy, bukod sa nakasaad sa ating preamble, ang dapat na mindset ng kumakandidato. Bukod sa nakasaad sa ating preamble, sentido común would tell us. Tanungin natin, itong mga naghahain ng kanilang kandidatura na humihirit ng ating sagradong boto. Ano ba plataforma mo? Para makamtan ng makatarungan at makataong lipunan. Pwede nyo sabihin, boto nyo akong senador o kongresista.
Sapagkat kung inyo akong pagkakatiwalaan, maghahain ako ng panukala. Yang MRT at LRT na yan, mga ang laki ng espasyong nasasayang sa ibaba niyan. Halos walang pakinabang. Lagyan mo ng halaman yan, hindi rin maaarawan. So, malamang mamamatay yung halaman. Kaya, pakinabangan natin yan. Kaya ako'y maghahain ng panukala na patatayuan ko ng mga housing unit yan. Condo type. Sa ilalim ng MRT, LRT. Diba? Pag nakumbinsi mo yung karamihan sa mga Pilipino, abay, ihahalal ka na, magiging senador ka. Pero siguraduhin mo, na yung panukala mo ay talagang tuluyan mong ihahain. Baka nang bola ka lang. Ano pa ang pwede mong ipangako? Yung mga ilog na yan, pag umuulan, umaapaw, nagdudulot ng maraming napipirwisyo sa mga Pilipino. So, gagawin ko na solusyon yan. Pag ako inyong pinagkatiwalaan at iluklok sa Senado, abay, pabububungan ko yan. Lalagyan natin ng bubong yan. At hindi lang basta bubong. May kasama pang solar panel. Ang bubong ng mga ilog na yan. Para may libreng kuryente na magagamit ang sambayan ng Pilipino. Diba? At marami pang pwedeng panukala na pwedeng gawin. Pwede na halimbawa. Itong jeepney phase out. Abay, di ko pa hintulutan yan. Maghahain ako ng batas na sa halip na burahin sa mga kalsada, yung iconic na Philippine jeepney, abay, tulungan pa kamo. Pagtatayo ako ng kooperatiba, kung saan ang nagmimiari ay yung mga tsuper at yung mga latero, yung mga nagwi-welding, yung gumagawa ng mga jeepney na yan. Pero siyempre, improve natin. Pagandahin natin na lalo, para naman komportable ang mga pasahero. Hindi po ba? Maraming pa pwede pa na ihahain ng kumakandidato. Halimbawa, amendahan niyang rice tarification law na yan. Sapagkat ang rice tarification law, ilang taon nang naanji dyan yan, pero ni anino ng mga smuggler, walang napaparusahan. Pambihira pa sa patis yung mga yan. Inakdayan ni Cynthia Villar. At marami nag-iisip niya, kaya niya inakdayan para maging reclassify ang mga agricultural lands, gawing mixed residential commercial subdivision. Ay nako. Sa mga nag-iisip ng ganyan, cheers. Pero alam nyo, mukhang tama kayo So, i-modify natin yung batas na yan. Kaya kung ako inyo iluluklok sa pwesto, ito yung mga halimbawa lang na pwedeng ilapag ng kumakandidatong senador o kinatawan sa mga botante. Halimbawa, sasabihin naman ng isang tatabong senador, kalikutin natin yung tarification law na yun. Rice tarification ba yun? O isama mo na dyan yung parang economic sabotage. Diba yung smuggling of agricultural products? Di ba? Tama natin yan. Sa halip na kunin ang poder doon sa Bureau of Customs para mag-imbestiga at magsampa ng kaso ng mga smuggler, ano nga yung ginawa nila?
Ibibigay yata sa ibang ahensya, sa Department of Agriculture o kung saan pa. Mali yan eh. Hindi dapat ganon. No, ha? Hindi dapat ganon kasi kahit kanino mong kamay ilalagay yan, yung may hawak ng poder na yan, pwede niya pa rin, kumbaga, pwede siya makipagsabwatan sa mga smuggler. Lalo na kung yung smuggler, konektado hanggang doon sa Malacanang. At sasabihin sa nakaupo doon, boss, ano ba naman? Milyon-milyon ang aming, ang aking idinagdag sa iyong campaign funds. Milyon-milyon. So ngayon nakapwesto ka na, bigyan mo naman ako ng pagkakataong makabawi. Mag-i-smuggle ako ng ganito mga produkto. Siyempre, meron ka rin bahagi doon. May porsyento ka rin doon sa kikitain. Diba? Win-win. Ganyan na, ganyan. Di ba ganyan din lang? Ganyan naman talaga ang mga usapan dyan. Mga usapan. Pagdating sa pagkakapirahan. So, eto pag-uusapan natin ng mainit-init pa ngayong araw na ito. Araw at oras sa Amerika. Makatapos ang 2 araw na jury deliberation, si Trump ay hinatulang guilty beyond reasonable doubt. Ng 12 jurors. Alam nyo, kakabuisit itong ABS-CBN hindi malaman kung sinadya ba talaga nila. Sorry, kilatisin nyo nga. O kaya talagang tatanga-tanga lang yung reporter. Pero hindi maaari malabo sapagkat alam nyo, ang mga reporter na yan, may mga researchers yan. May mga writer din yan. Yung mga researchers, writer nila, susuri din yan Abay, biro mo yung binalita kanina. At ang sabi ng reporter nila, hinatulang guilty ng New York judge si Trump sa mga kasong kinaharap sa lahat ng 34 counts. Ganong to that effect fake news yun kasi totoong balita, hindi naman ang judge sa New York na si Juan Merchan ang nagbaba ng verdict. Ang humatol na guilty nga si Trump in all 34 counts of felony. Diba? Hindi. Yung 12 jurors. Yung 12 mga juror kung saan ang 7 doon ay mga lalaki at 5 doon ay mga babae. Yan po ay randomly selected. At talagang parehas, patas yung mga yan. Sapagkat doon sa selection process, madami ang na-excuse dahil sa palagay nila ay hindi sila bias sila o hindi nila mapanatili ang cold neutrality sa paghusga kung guilty o innocent si Trump. Pero mabalik tayo doon. Sinadya ba ng ABS-CBN? Tonight, former President Donald Trump found guilty, convicted by a Manhattan jury of all charges. Now the first American president ever convicted of a crime. Jurors finding Mr. Trump guilty on all 34 counts of falsifying his business records to cover up a conspiracy to influence the 2016 election by hiding how he reimbursed his former fixer for paying off a porn star before the election. The Manhattan jury of 7 men and 5 women included 2 lawyers, 2 in finance, and the foreman in sales, and reached their decision after 2 days of deliberations, after hearing from more than 20 witnesses over 6 weeks. The prosecution's case largely came down to whether jurors would believe the word of Michael Cohen, Mr. Trump's former attorney and self-described fixer. Cohen was the only witness who directly tied Mr. Trump
to the alleged crime of falsifying business records. He testified Mr. Trump directed him to pay off Stormy Daniels so she couldn't derail his campaign. She'd alleged a sexual encounter years before, but Mr. Trump vehemently denied it. Prosecutors argued at trial the former president was desperate to keep her silent, panicked after the release of the Access Hollywood tape, and then covered it all up, approving a scheme to disguise the $130,000 payoff with a phony paper trail through invoices, vouchers, and checks. Cohen's credibility in this case was key. The defense team branding the now disbarred lawyer who'd been convicted of lying under oath as the MVP of liars with an axe to grind against Mr. Trump, while prosecutors argued Mr. Trump chose Mr. Cohen for the same qualities that his attorneys now urge you to reject his testimony. Mr. Trump, who did not testify, reacting to the verdict tonight, attacking the case as politically motivated by a Democratic DA in deep blue Manhattan. It's a rigged trial, a disgrace. It wouldn't give us a menu change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. But the real verdict is going to be November 5th by the people, and they know what happened. Outside of court, boos and cheers. Late today, District Attorney Alvin Bragg reacting to the verdict. We arrived at this trial, and ultimately today at this verdict, in the same manner as every other case that comes through the courtroom doors, by following the facts and the law. All right, Laura, we heard quite a reaction, I recall, when you were... Kanina, narinig ko na naman, binalita nga nila. Pero hindi nila kumbaga hinihimay-himay, no ha? Ang beauty ng trial by jury. Na siyang humatol ng guilty kay Trump. Una-una, noon pong April 2023, ako na lang ang maglalahad, no ha? Kasi sila, wala tayong maasahan sa kanila eh. Parang, ano kaya, may pumupondo para wag pag-usapan ito. Ito yung tinatawag na news embargo, no? Sa lengguwahe ng media. News embargo, ibig sabihin, hindi mo tatalakayin o ibabalita itong mga ganitong ganap. Na by the way, napakahalaga, ha? Buong mundo nakatutok dito sapagkat ex-President Trump, no ha, ng United States of America, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, presidente ng Amerika. Ngayon, at din na binabalita rin sa Pilipinas. So, madaling sabi, malamang, merong news embargo. Na-embargo yung balita, no ha. Well, anyways, noong April 2023, na-indict si Donald J. Trump ng 23-man grand jury. Ang grand jury, at least 12 ang kinakailangan boto para ma-indict ang inirereklamo. So, sa kaso ni Trump, hindi naman binalita, okay binalita, hindi ko naulinigan kung ilan out of 23 grand jurors ang bumoto para siya ay ma-indict. Ganun pa man, na-indict na siya, di ba? So, April 2023 yon. Ang kalakaran sa jury justice system, bibigyan ng at least 7 buwan. 7 buwan ang indicted, no ha, para paghandaan ang kanyang depensa. Okay? Ngayon, April 2024, pagkaraan ng 3 araw, na-impanel na ang 12 trial jurors, ang trial jury. 3 days, 3 days. Pagkatapos noon, umpisa ng paglilitis April 15. At
sa loob na humigit kumulang 22 araw, tapos ang paglilitis, no ha? Rested na ang prosecution, rested na rin ang defense. Pagkatapos isang araw ang ginugol para sa closing argument, kung saan yung prosecutor at yung defense lawyer ay kinukumbinsi ang mga juror na pumanig sa kanilang punto de vista, katigan ang kanilang panig. Ha? Araw. And then about isang oras ang instruction ng judge sa mga juror kung ano ang mga batas na maaaring nilabag at kung saan nila maaaring mahanap yung mga ebidensya para sa conviction or acquittal. And then nag-deliberate na sila. Unang araw, walang verdict na lumabas. Pero may mga itinanong sila sa judge, no ha? May kinuha silang mga transcript of record dahil parang yun, doon ang kanilang focus. No? The second day, yun na. Lumabas na yung kanilang verdict. Guilty on all 34 counts of felony si Donald J. Trump. At ang kasunod na lamang yan ay yung pagbasa ng sentensya. Judge ang nagsisentensya. No, siyempre, siya yung may kaalaman sa mga batas at ang sentensya niyan, siyempre, dapat ay may batayan sa umiiral na batas. So, sa July 11 naman, ang sentencing. No? Bakit natin ito binibigyan din? Sapagkat ito po yung inihahain ng team juror. Inihahain sa sambayan ng Pilipino na panukala sa Bill of Rights para idagdag ang karapatan ng mga mamayan sa trial by jury, which is the epitome of democracy. Dito sa atin, hindi na pinairal. Dapat noon pa, 1935 Constitution pa lang, o noong iginawad na ating kasarinan, noong July 4, 1946, dapat inamindan man lang ang Bill of Rights para idagdag ang karapatan sa trial by jury. Pero hindi na ginawa. Bakit? Gusto nila pagnakawan tayo at abusuin ang ating mga karapatan nang hindi sila napapanagot. Diba? Walang checks and balances sa gobyerno hanggat hindi kasama sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. But don't take my word for it. Tingnan nyo ang nangyari sa paglilitis kay Trump. So yan, sino ang kandidato? Pagka senador sa 2025, na may lakas na loob na ihain ito. Kami sa team juror, ngayon pa lang, gawa na po yung aming amenda numero 1 sa Bill of Rights. At yan po ang aming ilalapag sa mga botanteng Pilipino, lalo tigit sa 99.9% masang itsapwera na covenant. So pagkatiwalaan nyo kami, walang halong biro ito, walang halong pambobola. Talaga namang makakamtan natin ang makatarungan ng mga taong lipunan kung kasama sa ating mga karapatan ang karapatan sa trial by jury. Anong ating kakailanganin lamang para yan ay may isa katuparan? May lapag natin yung katarungan. Sintilo ko muna ng pagkaraniwan tao para tuklasin kung sino ang nagsisinungaling. Yung bang inaakusahan o yung nag-aakusa. Kasimple. Gamit ang sintilo komon, kaya po nating tuklasin ang katotohanan. And so hanggang sa muli, ako pa rin po inyo lagi nakanda, maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. May God bless us all. May God bless Philippines. Dapat lang, juror ka, juror tayo.